situation is when a treaty, like a human rights treaty, has the effect of committing a state with respect to its behavior, with respect to its own citizens. Is that not correct? Agree, Your Honor. Yes. Tax treaties, are they of the first, the second, or The withdrawal from the Rome Statute on the ICC, Your Honor, has effectively or will effectively withdraw further trust foreigners to rule on crimes more than the Supreme Court and our lower courts? Your Honor, if there is an inability to bring cases before the Yes, courts, is Your there Honor, an inability? We go around in circles. What is the situation now? Is there an inability of our trial courts? You tell us, because we are here in the Supreme Court. The courts are Sumbong open. ka, is there inability of our trial courts to attend to human rights cases? there is no inability. No inability. Is there an unwillingness of our courts to attend to human rights cases? Not with the courts, Your Honor. Not with the courts. So, again, what is the right that was violated? What is the prerogative that was violated? As a matter of fact, there is reverse complementarity in 9851. Is that not correct? Yes, Your Honor. Where is it found? Chapter 8, Section 17. Correct? Yes, sir. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with investigation or prosecution and give it to another court or an international tribunal. Correct? That's correct, Your Honor. So, isn't this unconstitutional by itself? I would, Crespo versus Mogul, whenever a trial court already has jurisdiction, it maintains that jurisdiction. Here, it appears to say, walang kwenta pag Filipino court. An American serviceman is caught committing a crime. If there is a court in the United States already seized of that, our Philippine courts must give way according to this. Correct? that's correct, Your Honor. Reverse complementarity. Correct? Yes, Your Honor. So, in other words, there is here a statement that our judiciary is second class to the International Tribunal and to other courts. I wouldn't want to speculate on that, Your Honor. Because it is not, correct? Yes, Your Because Honor. your judiciary can be able, correct? Yes, Your Honor. Can be enabled, correct? That's correct, Can Your Honor. improve and become more efficient, correct? That's And correct, the Your Honor. better that it will become more efficient so that we will have to rely on ourselves, correct? Yes, Your Honor. That's self-determination, correct? That's correct, That Your is sovereignty, correct? Yes, Your Honor. Yes, and violated. There is preliminary examination ongoing. It cannot be stopped by the withdrawal, correct? Yes, Your Honor. It So, cannot be stopped. again, what is the actual case? We are banking ourselves on the transcendental importance, Your Honor, of, again, Wait, one... excuse me. Just because there is something of transcendental interest, the court must step in. Isn't it the doctrine that transcendental interest is only an exception on standing, but not on the requirement of actual controversy? That's correct, Your Honor. Yes. So again, we go back. What is the actual controversy? The actual controversy here, Your Honor, is that the right to an effective remedy is deprived Again, from which victims. effective remedy? I have cited the laws. I have cited that our courts are functional. I have cited that this Supreme Court has in fact opened up to this petition. Correct mga kababayan. Ayan mga kababayan, ang Korte Suprema ay nanindigan na po, no? Nanindigan po dito na gumagana po ang ating hudikatura. Bakit kayo nagpupunta at bakit kaagad dahig ang inyong gustong puntahan? Mga kababayan, ito na po ang ating pinakahihintay. Sa wakas, ang Korte Suprema umaksyon na at nanindigan na sa Senator Bato, mga kababayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Matindi po ang susunod na ating mapapakinggan sapagkat, mga kababayan, ngayon po ilalabas ng Korte Suprema ang desisyon patungkol nga po dito sa kung anong ba talaga ang hatol. Dapat bang ibigay na lang ng ganun-ganon itong si Senator Bato de la Rosa sa kabay ng mga banyaga? At sabihin na lang natin na ang ating Korte Suprema ay hindi gumagana at walang kwenta? Second class, di ba? Pangalawa lang tayo, wala talaga tayo as in. Tapos isusurrender natin ang ating sovereignty. Ganun ba ang gusto ninyo? Ngayon mga kababayan, nagsalita na po ang Korte Suprema at hindi po nila pinapayagan yung ganyang narrative ng mga bangag. Kaya ito, napaka-good news ito. Panoorin po natin ang buong detalye ng buong video ito mga kababayan. Ngunit bago yan, salamat po muna sa mga walang sawang sumusubaybay, nagla-like at nag-share sa ating mga video. Trending na trending po tayo mga kababayan. Padami ng padami po ang mga bago nating viewers. Maraming salamat din po sa mga nag-share, nag-like at nag-subscribe sa mga bago pa lang. Sa mga nanonood lang, hindi pinapatapos, salamat pa rin po sa inyo.
bahala na kayo kung ano lang ang gusto nyong panoorin, pero dapat patapusin nyo po ng buo. Kasi baka mamaya, mayroon kang comment na importante at gusto mong mabasa, pagdating po sa dulo, babasahin po natin at re-reactionan pa rin po natin ang iyong comment. Okay? So, patapusin muna natin ang video ito para kayo naman mag-comment kayo. Tuloy na po tayo dito mga kababayan. Ito po, yung naganap na oral arguments. Kung atin pong matatandaan kahapon mga kababayan, ito po si Justice Leonen. Let the maybe the citizenry, they fight it out on the basis of their politics. Pero ang problema kasi sa lawyers ngayon, meron akong politika. I have the skill, I have the stature. So what I do is, I do not read the law as painfully as it should. Medyo kakalimutan ko. Article 59 na. Ayan mga kababayan, iyon ang problema sa mga abogado ngayon, na mga nakapanig kung kani-kaninong mga politiko. Bagamat abogado sila, hindi daw po na nila iniintindi or kinakalimutan na nila ang nakasulat sa batas na Article 59 na natakil na nga natin kahapon yan mga kababayan. At sinasabi nga dito ni Justice Leonen, bukas nga or ngayon, ilalabas na po nila itong desisyon. Pero bago po ilabas mga kababayan, ito, panoorin po muna natin ito ng buo na videong ito. Parang preview na po ito, hint na po ito kung ano ang ilalabas nila ngayon mga kababayan. So, ituloy na lang po natin ito. Napakinggan nyo naman kanina na pinaninindigan ni Justice Leonen ang ating Korte Suprema ay gumagana. Effective, di ba? Itong nakikipag-argue sa kanya, na abogado rin, ay wala naman po siyang itinanggi. Lahat naman po yun. Ang kanya lang, gusto niyang magkaroon sila ng immediate remedy. Ano yun? Yung gusto nilang immediate remedy at pinagpipilitan nila, isuko na lang kaagad si Senator Bato sa dahig. Pero, mga kababayan, ito po ang buong video kung ano ba talaga dapat na isuko. Justice Leonen, si Senator Bato, nakatulad kay PRRD na kanilang kinidnap na lang at diretsyo na lang sa dahig nang hindi muna dumadaan sa inyo. Asa na yan? Nawala ng boses. Teka lang guys ha. Before that we heard was on, I think, Tokhang and Double Barrel, if I'm not mistaken. So it's functioning. What remedies have been curtailed? At the moment, Your Honor, we are not talking about just the courts, Your Honor. At the moment, victims of human rights violations, particularly those covered under... You mean the International Criminal Court will come here and help No, the Your, victims? no, Your Honor. But again, it goes into that principle of complementarity, Your Honor. That if there is no effective remedy being given because the victims are I'm sorry, but unable to file complementarity in cases... Article 17 of the Rome Statute says unwillingness and inability, correct? That's correct, Your Honor. Inability means a substantial degradation of the judicial authorities within the country involved such that no hearing can be heard impartially, independently, correct? That's correct, Are Your you now claiming that our courts are unable to receive cases? It is able to receive cases, Your Honor. Ayan no, are you now claiming that Supreme Court is unable? Ano sagot nito mga kababayan? Able naman po. Ibig sabihin, may kapasidad po ang ating Korte Suprema. Ano ngayon ang iniputok-putok ng butsi ninyo? Bakit pumupunta kaagad kayo sa ICC? But again, in terms of Are you now investigation claiming of that these the cases, Your Honor, judiciary, the entire judiciary, is unwilling to address cases that will be filed or have been filed involving the crime that you're mentioning, widespread or systematic willful killing? that is So ayan na mga kababayan, no? Ayan Wala na. nang kaso dito si former President Duterte na nyo pa sa dahig. Di ba mga kababayan? So, ito ang mapapansin natin dito, itong paninindigan po ng Korte Suprema ay maliwanag mga kababayan na willing po, hindi po unwilling. Ang pinapalabas kasi nitong mga mga proba nangindap kay Tatay Digo mga kababayan, ang pinapalabas nila ay ito daw na Supreme Court ay unwilling. Sila na mismo ngayon umaamin sila na willing naman pala talaga Katunayan mga kababayan, mayroon po tayong famous na decision. Si Kian nga Supreme Court naman natin ang nagdesisyon dyan. Si Kian na sinasabi nilang biktima daw di umano ng extrajudicial killing. Di umano mga kababayan, biktima daw yun. Napatunayan naman mga kababayan at nagkaroon nga po ng sentensya. Supreme Court po or Korte pa ng Pilipinas ang gumawa po noon. Bakit kailangan nyo pa pumunta po doon sa dahig?
So ibig sabihin mga kababayan, simple lang po. Ako, hindi ako abogado, pero simple lang naman ang paliwanag dito mga kababayan na dapat natin unawain. Na ang ibig sabihin nila, kaya sila pumupunta doon sa international court kasi wala silang tiwala dito sa korte sa Pilipinas. Bagamat ang korte natin sa Pilipinas ay magagaling, mahuhusay ang ating mga justices, wala silang tiwala. Kaya pupunta sila doon sa international. Kasi mga kababayan, di natin alam dahil may sinasabi, may malita daw ang mga taong pumunta doon, di ba? Sabi. Kasi isipin mo ha, mga kababayan, hindi naman sa pangahamak doon sa mga magulang ng mga namatayan di umano. Kasi kita nyo naman, kung tutusin nga hindi sila biktima, yung isa doon, namatay 2024 na, panahon na ni Marcos. Yung isa naman doon, namatay yun sa prat-prat. Eh, di hamak naman, nakatulad lang din naman natin yung patay gutom. Pasintabi sa words ha. Di hamak, nakatulad lang din natin si nanay patay gutom eh. Ibig sabihin, isang kaig, isang tuka lang din. Pag hindi kumahig, hindi makakatuka. Pero, milyon po ang gagastusin pag mag-abroad ka. Subukan nyo po, mag-apply, papunta dyan sa Europe. Subukan nyo. Milyon po ang gagastusin yan. At sa hirap ng buhay sa atin sa Pilipinas, pag wala kang, hindi ka manager, hindi ka matataas ang sahod mo, malalaki ang sahod mo, matataas ang trabaho mo, hindi ka kikita ng 50 mil sa isang buwan. Hindi ka kikita ng 100,000 sa isang buwan. Kumita ka man ng 100,000 sa isang buwan, hindi ka ba kakain, hindi ka ba magre-rent ng bahay? Wala ka bang pamasahe? Wala kang bang mga anak na papaaralin? Hindi kayo nagbimirenda? Hindi rin sapat yun, na ganun kabilis. Makaipon kayo ng milyon para makapunta kayo dyan sa dahig. So ano ibig sabihin mga kababayan? Malaki po ang duda ng taong bayan na kaya kayo nakapunta dyan dahil mayroon pong nag-finance sa inyo. At kung sino man yon, hindi natin alam. Dahil may mga binabanggit, ito pong mga ex-marines, mga kababayan, na kayo po ay mga kababayan, kasama kayo sa mga tumanggap ng malita, itong mga ICC. Well, mamaya, nasa topic natin yan. Mayroon na pong blue ribbon at natataranta na po dito itong si Marcos Jr. Dahil magsisimula na po ang investigasyon ng blue ribbon. Good news ba yan mga kababayan? Good news yan. Kaya tuloy lang natin panonood. Nasaan na yun? Again, Your Honor, the actual controversy for the petitioners in this case is that the fact that since the victims are unable to file cases not because of the unwillingness or inability of the courts, but for example, there is no But you just said proper that investigation. the Your Rome Honor. Statute requires complementarity. Yes, Your We should Honor. clarify that. It doesn't mean that the cases will go side by side, It correct? doesn't mean, Your Honor. It means that it's like exhaustion of remedies, correct? Yes, Your Honor. Yes. And if there is inability to investigate killings that are happening with regard to the drug war, for So example, there Your is Honor, inability now. then it is our position that there is inability, Your Honor, with regard to the investigation and You are prosecution making a of these factual cases. claim, correct? Yes, Your Honor. Yes, and you want us to agree with your factual claim on the basis of what? Your Honor, our position is I not. mean, we are designed as a court to stay in a high bench. Yes, Your Honor. Okay? To move ourselves 20 steps backwards and allow the parties to present evidence so that personal anecdotal references will not be what we will base our judgment on, but on the evidence and the proof that is created, correct? Yes, Your Honor. Yes. So, again, isn't this a factual question? The actual case here, Your Honor, is the lack of concurrence with regard to the withdrawal of. No, I thought you said it was the degradation of the remedies to human rights victims. That is the effect, Your Honor. The effect. Okay, so the actual case is The lack of the 2/3 concurrence in the you withdrawal. change your Your Honor. theory. No, Your Honor. It is all connected, Your Honor. Yes, so it is a public right, correct? Yes, Your Honor. Yes, and you are not a senator. I am not a senator, Your So Honor. what is your standing to raise that? Your Honor, as a citizen of the Republic of the Philippines, Your Honor, again, the withdrawal, the unilateral withdrawal without the concurrence of the Senate, Your Honor, effectively deprives me of that effective remedy, Your Honor. The president initiates and writes the content. Therefore, the president initiates the crafting and writes the content of that instrument which has the effect of law, correct? That's correct, Your Honor. Yes. The effect of treaty on domestic legislation, I think we need to qualify it a bit in order to be able to see how it relates to domestic law. Okay. Very well, Your Honor. International law has traditionally affected the relationships of two states, correct?
Yes, Your Honor. Insofar as the subject matter of international law, especially of treaties before, it was only between state to state, correct? That's correct, Your Honor, as far as classical Yes, international and is concerned. therefore, whenever there is a treaty under the old conditions, it only affects the roles of the representatives of the state vis-a-vis another state, correct? Yes, Your Honor, Yes. as to the procedure. And that's of correct. course, there is a possibility that the treaty will also affect the relationship of the citizen of another country sojourning or passing through the other state. Is that not correct? That's correct, Your Honor. In which case, therefore, that treaty has effect only because it commits the host state to the other state as to how it will treat the nationals from the other state. Is that not correct? That's correct, Your Honor. Yes. Okay. The third situation is when a treaty, like a human rights treaty, has the effect of committing a state with respect to its behavior, with respect to its own citizens. Is that not correct? Agree, Your Honor. Yes. Tax treaties, are they of the first, the second, or the The withdrawal from the Rome Statute on the ICC, Your Honor, has effectively or will effectively withdraw further trust remedies. foreigners to rule on crimes more than the Supreme Court and our lower courts? Your Honor, if there is an inability to bring cases before the Yes, courts, is Your there Honor, an inability? We go around in circles. What is the situation now? Is there an inability of our trial courts? You tell us because we are here in the Supreme Court. The courts are Sumbong open. ka. Is there inability of our trial courts to attend to human rights cases? there is Yan mga kababayan, sumaliwanag po dito sa sikat ng araw na talagang maganda po ang ilalabas mamaya ng Korte Suprema. Ako para sa akin hindi ko po sa pinapangunahan ng ating Korte Suprema. Pero nakikita ko po dito at narinig naman po natin lahat na ang Korte Suprema ay hindi po sang-ayon sa mga naratibo nila na ang atin daw hudikatura ngayon ay unable, or hindi daw po talaga kaya. Hindi kaya. Kaya nga po sila tumatakbo papunta dyan sa ICC, sa international. Mga kababayan, kitang-kita nyo naman na lahat po dito sa bansa natin sa Pilipinas ay kaso nga dito, kaso doon ang ginagawa ni Marcos Jr. at kanyang mga alipuris sa mga kalaban nila, di ba? Tama hindi? Sino bang nun? ICC ba? ICC ba? Hindi naman ICC, di ba? So ibig sabihin gumagana. Ang tanga nyo naman talaga na para doon sa mga Duterte lang ang ICC. Pero para sa iba, hindi. Napakatanga nyo talaga, sa totoo lang. Sorry sa words na yan. Pero ganun talaga ang tawag sa inyo pagka ganun lang ang inyong paniniwala. Bueno mga kababayan, total, napapag-usapan na lang dan, di ba? Ang panginginig ng kanilang tuhod, mga kababayan. Ito po yun. Nanginginig na po ngayon ang Yagba ni Ngagba. Dahil sa people power na nakaamba, mga kababayan. Ayun po, Ayun, si Anti-Pinokya. Pinokya po yan, mga kababayan. Kilala nyo ba si Pinokya? Asawa ni Pinokyo. Yan si Pinokya, Anti-Pinokya, mga kababayan. GSIS nagpatulong sa NBI na bahala dahil sa panawagang people power. Paktay ka diha, mga kababayan. May stock pa ba ng bunamin? Sabi ni Sasrogando Sasot. Mukhang hilong-talilong na po sila, mga kababayan. Takot na po sila dahil may panawagan na po ang people power. Sino kayang makakadadkad, mga kababayan? Naalala ko lang, mayroon ako napanood doon sa ibang bansa, I think sa Nepal yata yan, may prime minister doon at yung kanyang asawa na babae kinaladkad, di ba? At pinagtatadyakan, pinagsusuntok, mga kababayan. Kasi pakialamera din asawa lang ng prime minister, di ba? Pero pakialamera din. Tanong ko lang, mayroon bang pakialamerang babae dito sa ating bansa? Na kahit walang posisyon, namumudmud ang pera? Sabi ni Vice President Inday Sara Duterte. Huwag nyo nang hulaan, mga kababayan. Kilala nyo na siguro yun. Sino yung pakialamirang babae sa ating bansa na kahit wala naman siyang posisyon sa gobyerno, sangkot siya dyan, mga kababayan. Involved siya dyan. Binanggit ni Saldico. Mayroon din siyang insertion. Kita mo naman.
Naalala ko lang talaga yung mga nagkaroon ng people power dyan sa Nepal na yung babaeng pakialamera ng Prime Minister, mga kababayan. Anong ginawa? Sige nga, kung napanood nyo yun, anong nangyari doon sa babaeng yun? Di ba? Hindi po tayo nananakot. Wala po akong binabanggit na pangalan. Tayo po ay nakapansin at napanood lang natin yun. Siguro, mema lang tayo, di ba? Pero, alam nyo mga kababayan, pag gutom na gutom ng taong bayan at sobrang aping-api na, at sobra ng pagnanakaw, sobra ng korupsyon ang ginagawa nito, wala pa rin ang ngayong aksyon. Nangyari yan sa Indonesia, sa Nepal, at sa iba't ibang parte ng ating ng mundo. Kahit gaano ka pa kapangyarihan, kakalad ka rin ka ng taong bayan. At nangyari na yan sa mga Marcos. Hindi nga lang sila kinaladkad kasi kinidnap sila noon ng Amerika eh. Dapat sanap daw pala sa Paway, Ilocos Norte. Ay syempre Amerikano yon, Islam. Ha? Hawaii? Oh, Hawaii, diretso sa Hawaii. Sorry ka dahil hindi Ilocano yung yung Amerikano. Islam. Sabi ni Marcos inyo noon, just bring me to Paway. Oh. Okay sir, yes sir. Your command is my your wish is my command. Ano ba yan? Susundin ko lahat ang utos mo, sir. You can directly bring to Hawaii. Is that good for you, sir? Yun, napunta sa Hawaii. Mangyayari kaya uli yun mga kababayan pag nagka-people power? Sa tingin nyo mga kababayan? Well, ito na po. Dito siguro talaga, ito na ang ating pinakahihintay. Mag-uumpisa na. Mismo na po ang kapatid ng Pangulong Marcos Jr. Nanawagan na po. Senator Amy, sabi niya, tinatawagan ko ang aming Senate President Alan Peter Cayetano. Buksan na ang Blue Ribbon Committee. Tanggalin lahat ng takip sa flood control corruption. Ipatawag ang 18 Marines, si Saldico, ang mga bersamin. Ilabas na ang katotohanan. Senator Amy R. Marcos. May 24, 2026. Kahapon po ito mga kababayan. Sa tingin ninyo, mga kababayan, ano ba ang gusto ng taong bayan? Itong alboroto ni Lacson na gustong palitan sa Senate President Alan Peter Cayetano, o itong panawagan ni Senator Amy Marcos na umpisahan na ang Blue Ribbon Committee hearing? Para magkaalaman na. Sa tingin nyo mga kababayan, ano ba ang gusto ng taong bayan? Paki-comment nga dyan sa baba. Ayan po no. Basahin lang po natin tong post dito. Nanawagan si Senadora Amy Marcos kay Senate President Alan Peter Cayetano na buksan na ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng kontrobersyal na flood control corruption issue. Sa kanyang social media post nitong Mayo 24, diretsang tinawag ni Marcos sina Senate President Alan Peter Cayetano at Senadora Pia Cayetano upang aksyonan umano ang usapin. Kumusta po? SP Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, tara, G. Ibig sabihin ng G siguro, go. Ani Marcos sa kanyang post. Kasunod nito ay inilabas niya ang kanyang panawagan. Tinatawagan ko ang aming Senate President Alan Peter Cayetano, buksan na ang Blue Ribbon Committee, tanggalin lahat ng takip sa flood control corruption. Ipatawag ang 18 Marines, si Zaldico, ang mga bersamin, ilabas ang mga katotohanan. Lumabas ang pahayag ni Amy Marcos habang patuloy na pinag-uusapan ang mga aligasyon ng katiwalaan sa flood control projects, kabilang ang mga affidavit ng tinaguriang 18 Marines, gayon din ang mga pahayag ni Zaldico hinggil sa umano'y sistema ng kickbacks at budget insertions. Ayan mga kababayan, mismo na po itong si Senator Amy Marcos sa pamumuno ni
Senator Pia Cayetano na Senate Blue Ribbon Committee Chairman. At siyempre, kung si Senator Alan Peter Cayetano, mangyayari po yan. Pero kay Tutasin or kay Win Gatchalian na gustong-gusto ni Lacson na hanggang ngayon hindi makamove on. Alam nyo, mga kababayan, parang itong bata si Lacson, ano, na nakipaglaro ng laro tapos nang matalo, hindi makamove on, iyak pa rin ng iyak, mga kababayan. Ganyan ba yung Lacson, alam mo sa lalaki, tayong mga lalaki, di ba? Pagka may pinasok tayong labanan, pag natalo tayo, kung tutunay kang lalaki, ano ka na di ba? Hindi ka bitter Hindi nga, mga kababayan, ako kasi waray, no? Hindi ko hinayabang yung ugaling waray, no? Hindi. Pero kasi prinsipyo namin mga waray, pag natalo kami, ano na kami, kumbaga, siyempre, talo kasi lalaki di ba? Lalaki ka kumbaga, yung pagiging prinsipyo mo, ganun talo ka hindi mo kinaya di ba? Mapalaro man yan, mapapalakasan man yan. Kaya nga sa mga boxing, no? Napakagandang yan kasi, halimbawa, nag-aaway kayo, lakas sa lakas, pwersa sa pwersa talaga, galing sa galing. Di ba? Bilis sa bilis. Ngayon, doon yung lalabas sa boxing. Pagka natalo ka, hindi mo na kailangan pang hindi makamupon. Magpupun ka. At congratulates mo yung nanalo kasi siya talaga Hindi mo kinaya Ganun talaga dapat ang lalaki. Pero ewan ko sa'yo, Lacson, lalaki ka ba talaga? Hindi, kasi may mga naririnig lang naman tayo. Pero hindi ko naman, ang tanong ko lang naman sa'yo, kasi ang lalaki, ang tunay na prinsipyo ng isang lalaki, marunong tumanggap ng pagkatalo. Ganun yun di ba? Hindi, sige nga, comment ka kayo mga lalaki ng mga viewers ko dito. Actually, mas maraming lamang ang lalaking viewers ko kaysa sa babae dito. So marami tayong mga lalaki na nanonood. Lalaki ka ba? Kung lalaki ka, ikaw ba? Pag natalo ka, hindi ka ba nakaka-move on? Hindi ka ba nakaka-move on? Kahit halimbawa, sabay kayo ng ligaw, may niligawan kayo. Pag hindi ka sinagot, binastid ka. Move on ka na lang, masaya ka na lang. Sabi mo nga, mahal mo yung babae. Mahal mo yun, di ba? Kung mahal mo, di magpaubaya ka na lang doon sa may mahal niya. Tama hindi. Sabi nga nila, yung mahal mo, mahal ang iba. Dahil mahal mo siya, tatanggapin mo kung sino yung mahal niya. Tama hindi? Oh. Hugot, si Bima, sabi na naman nila. Di ba? Ayaw call. Sayang ang wrinkles. Tawa-tawa rin tayo may time. Kasi mag-iipon tayo ng wrinkles pagka hindi tayo ngumingiti. Makakamukha natin si Chaka Claire di ba? Pinanganak na ng sama ng loob. Hindi na natuwa Bitter na bitter no? Kaya mga kababayan, sa tingin nyo, dapat na mag-umpisahan at ituloy-tuloy na itong Blue Ribbon Committee na pansamantala pong pinatigil ni Lacson, kinatamaran, ayaw niyang magtrabaho mga kababayan. Sa tingin niyo, sige nga. Ano sa tingin ninyo? Ha? Payag ba kayo mga kababayan? O, kung payag kayo, comment nyo po dyan sa baba. Tingnan nyo itong alboroto ni Lacson, panoorin nyo itong... Kinumpirma ni Senador Panfilo Lacson na merong hakbang minorya sa Senado para sa pagpapalit ng liderato. Ang sabi ni Lacson, gusto lang anya ng minorya ng fresh start at ibangon ng Senado. Nakatutok si Dano Tingkungko. Solid ang 11 minority senators na iluklok si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President ayon kay Senador Ping Lacson. Si dating Senate President Tito Soto anya ang pumili mismo kay Gatchalian. Sana kung pagpalit tayo ng liderato, maibangon namin, magkaroon kami ng fresh start. Kaya nga napili namin si Senator Sherwin Gatchalian. At least fresh face at wala siyang kaaway. Kaya siya yung aming napagkaisahan. 11 kaming tumatayo ngayon at parang nagkaisa-isa, kulang na lang kami mag-blood compact na 11. Hindi kami papayag na hindi si Sherwin Gatchalian ang maging ang mahirang na Senate President. The Senate of old, sana maibalik. Sa ngayon, nasa Hindi daw sila papayag. So magkudita kayo.
Sarili ninyo, kuditahin nyo yung sarili ninyo kasi yung 13, mukhang buong buo yun eh. Ha? Bagamat si Senator Bato, pilit ninyong pinagkakaisahan, ha? Pilit ninyong gusto talagang patapon at dalhin doon sa dahig, ipakidnap. Pero, hindi kayo buo, hindi kayo majority. At hindi kayo dapat magdikta. Buo ka na Lacson na. 11 lang ang miyembro ng minorya habang 13 Tsaka itong pinagmamayabang mo si Gatchalian, ano bang pinagmamayabang nito? Negosyante lang naman ito ah. Ang pagkakaalam ko, di ba yung itong si Gatchalian, di ba mga Chinese din yata ang lahi ng mga to? Alam ko, negosyante lang din ito sa ano eh, dyan sa Valenzuela, mga kababayan. Sabi nga ni Atty. Roque, di ba? Negosyante lang ito, ano bang qualification nito? Negosyante ito na may malaking negosyo dito sa ating gobyerno. Alam nyo mga kababayan, darating ang araw, kaya siguro talaga, takot na takot sila na maupo itong si Vice President Inday Sara Duterte kasi may banta na po si VP Inday Sara. Lahat po ng mga tiwali at magnanakaw, hindi po pwedeng walang managot. May mananagot. Pero, ang kukunin niyang magpapanagot yung Vice President niya. Kasi si VP Inday Sara, pupukus po siya sa pagbabalik ng ayos ng ating bansa. Yung pagbabayad ng mga utang na ninakaw lang naman itong Marcos administration. Nasaan na? Sige nga, yung pera sa Land Bank, pera sa GSIS, pera sa PDIC, yung gold reserve ng Pilipinas, yung Maharlika Investment Fund, nasaan na yung mga yun? Bukod pa yan sa mga nawala sa flood control projects. Dami, no? Dami. Daming pera. Bilyon, trilyon pera ang nawawala sa bayan. Walang project ngayon, wala kang makita, oh. Pinatigil ang mga malalaking project na dapat niya ituloy. Di ba mga kababayan? ang majority senators. Kailangan ng grupo ni Lacson ng 2 majority senators para makuha ni Gatchalian ang Senate presidency. Pero tumanggi si Lacson na sagutin kung may chance bang bumalik sa kanilang grupo sina Senator Pia Cayetano, magkapatid na Mark at Camille Villar, at Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Ayokong i-disclose yan. Ano? Kung meron ng pag-uusap, sabihin na natin, meron kami yung kanya-kanyang task allocation. Kasi yan ang amin na pag-usapan. Kung may toka-toka, hindi na para sa akin i-disclose. Mahirap maghusga eh. Alam mo, May tuka-tuka talaga sila mga kababayan kung sino sino dito. Itong tatlo lang naman mga kababayan na maaaring bumaliktad. Huwag na natin isama si anak ng pating naman. Magkapatid yan eh. Cayetano, ibig mong sabihin? Ibig mo sabihin na Lacson? Maaari pa siguro kung sasabihin mong ganito Lacson ha. Baka may ano pa eh. Baka may sense pa pag sinabi ni Lacson mga kababayan na itong si Cayetano, pwede namin makumbinsi papunta sa amin kasi nga siya yung gagawin naming Senate President. Kasi kung sa kapatid siya, kung dito siya kay Senator Alan, shadow lang siya. Di ba ganon? Bagamat nga yung Blue Ribbon Committee chairman na siya, makapangyarihan na. Di ba mga kababayan? 40% naman Lacson, wala sa hulog eh. Manapa, maaari itong si Loren Legarda o kaya itong mga Villar. Pero tingnan nyo naman mga Villar, nasa inyo na yan dati. Ganon din si Legarda, nasa inyo na yan noon sa majority side na yan. Ano bang ginawa ninyo? Kay Legarda wala kayong ginawa. Maliban lang doon sa pinaglaway nyo doon sa sa pagiging Senate President, di ba? Di ba naalala niyo mga kababayan? Akala natin noon nagkapalitan na, yung pala pinaglaway lang. Pinagpukpok lang doon ng gabil isang beses, di ba? Umakting lang na isang minuto lang yata yun na naging Senate President si Loren Legarda, pero hindi rin natuloy. Di ba mga kababayan? Ang akala natin lahat, si Loren Legarda na ang magiging Senate President. Now, bukod pa dyan kay Senator Loren Legarda na pinaglaruan lang ninyo noong damdamin, yung kanyang anak, despite na member ninyo siya noon ng majority, ang kanyang anak, ginigipit ninyo ng kanyang anak, napakabuting tao ni Congressman Lian Liviste, di ba? Grabe, kung makikita niyo mga kababayan, ang dami pong pinamimigay ng mga bigas sa ating taong bayan, mas marami pa kaysa binibigay ni Marcos. Pansin niyo mga kababayan, di ba? O nag-donate ka dyan sa Maynila eh. Tinanggap ni Mayor Isko, di ba? Oh, sinong nakakagawa nito? Mga Duterte lang. At saka yan, si Lian Liviste.
Napakaganda ng hangarin ng Batang Libeste, mga kababayan. And yet, ginigipit nitong Palasyo de Pulburon. Natakot magpa-hair follicle drug test. Bakit kayo? Di ba, mga kababayan? Tapos ito na. Kukumbinsin ni Lacson? Ano ang ibibigay mo? Maliban siguro kung sabihin mo, ikaw na, Senator Loren Legarda ngayon, mag-Senate President, mapunta ka lang sa amin. Bumaliktad ka lang. Di ba malabo? O punta naman tayo sa mga bilyar. Mga bilyar naman, ganun din. Despite na nasa sa inyo silang magkapatid, majority sila dati, anong ginawa ninyo? Kalkal dito, kalkal doon, ng mga anomalya tungkol kay bilyar, tapos pinatawag pa sa IC Mark Bilyar. Ang wala kasing issue dito kay kay Camille, kasi nga si Camille ngayon lang naman naging senador eh. Ang issue lang kay Camille, no, mga kababayan, ay yung sa kanilang sariling company. Family business, di ba? Yun lang ang maaaring ma-issue sa kanya. Pero malaki ring issue yun, di ba? Pero lahat ng mga ito nandoon sa inyo na dati. Pero hindi nyo sila inalagaan. Tapos, may parang pagbabanta pa, parang papunta na doon sa, baka mamaya, ito mga kababayan, natatandaan nyo naman, di ba? Lahat na lang ng masasamang nangyayari sa ating bansa, anong ginagawa? Binibintang sa kay Tatay Digong or sa mga Duterte. Di ba si Auntie Claire, walang bukang bibig, kundi pag pinuna itong administrasyong Marcos na ito ng maling gawain, may walang yan, walang kabog-kabog yan sa Auntie Claire ninyo. May sagot yan. Pabalik, ibabalik niya sa Duterte yun. Di ba? Ganun po sila mga kababayan. Tingnan nyo po ito may video ganito eh. Tingnan nyo Mabuti na nga lang may mga ganito pang klaseng may mga ganito pang klaseng mga radio or media. Salamat na lang may mga media talaga ito. Ito talagang tunay na media mga kababayan. Ito gustong-gusto ko itong mamang ito eh. Oo. Ito talagang totoong media kasi ang media para sa akin, media pagitna or gumigitna. Hindi ka dapat bias sa magkabilang side kundi nandun ka lang sa gitna. Ano yung katotohanan lang? Ito, panoorin niyo po ito mga kababayan. Ganito po ang kanilang gusto lang lagi. Huwag tayong basta magpapaniwala sapagkat ang lahat ng sinasabi ng administrasyon, lahat yan ay puro palabas para lamang itulak o isulong ang kanilang naratibo na puro krimen at walang ginawang maganda ang mga Duterte dito sa Pilipinas. Hindi ako Duterte Again, hindi ako Duterte. Sinasabi ko lamang ang nakikita ng aking nakadilat na mga mata. Huwag tayong basta magpapaniwala. Ayan mga kababayan sinasabi lang po niya ang kanyang napapansin sa mga nakadilat niyang mga mata. Na wala na po itong ginawang Marcos administration na ito, kundi pasamain, siraan ang mga Duterte. Lahat ng mga kasiraan nila ngayon, itatapon nila sa mga Duterte. Mga kababayan ng sestigan ito. Itong si Senator Mark Bilyar, nanungkulan niya kay PRRD nung panahon niya. Siya yung arkitekto din ng build. Hanggang ngayon, gumagana yan. Yung Cordoba sa Cebu, yung expressway, ang ganda-ganda. Excuse me For the first time, nagkaroon po ng isang expressway na skyway or kaya flyover, tulay, na po pwede makadaan ang motor ng mga maliliit. Ang ganda po ng ang ganda po ng konsepto noon. Humanga talaga ako doon. Minsan makabalik ako sa Cebu. Magmumotor ako doon ng mag-arkila siguro ako ng motor na scooter lang, no? Papakita ko sa inyo. Alam mo, bilang mga rider, kami mga kababayan kasi ako, rider din ako eh. Napakahalagas po sa amin yung makaiwas sa mga traffic at yung ganun na makakadaan ka sa mga expressway. Basta mayroon ka lang lane. Matagal ko ng suggestion yan eh. Dapat mayroong ganun eh. May bigyan lang ng lane para naman makaiwas din tayo. After all, ang mga motor, ang mabilis nating ngayon, delivery sa sobrang traffic sa ating bansa. Motor ang magsasalba sa ating economy pagdating po sa mga deliveries. Mga document, mga parcel, lahat na yan. Motor. Kayang-kaya ng motor.
Lagyan lang ng mga designated na area at very strict lang yung mga system na pag lumabas ka diyan, huli ka kagad. Walang pulis o manguhuli. CCTV na lang. Matik ka agad. 'Di ba? On the spot ka agad. Mayroong tutunog na sa kanya. Ha? May ikakabit pag magbiyahe siya, kakabitan siya ngayon ng sistema na tutunog 'yon. Pag tumunog 'yon, ibig sabihin mayroon ka ng violation. So, matatakot po ang mga tao, mga kababayan. At the same time, magkakaroon tayo ng magandang disiplina at magiging efficient ang ating mga deliveries. Walang ganitong nakakaisip sa ating gobyerno. Pero si Tatay Digong, mga kababayan, linagyan niya yun, yung Cordova Expressway. Ang ganda. Tuwan-tuwa ako doon talaga. Magandang mga proyekto, napapakinabangan ngayon, pero anong ginagawa nitong administrasyon? Ha? Sa pangunguna nitong kanyang tagapag-pick nyo, si Pinocchia. Ayan si Pinocchia, walang ginawa kundi mang-asar, mga kababayan, Biruin mo ba naman, napakadalahiran nitong palengkerang ito. Natakot. Hindi naman kayo nangamusta. Takot ako. Attorney Claire Castro, matanong lang po kita, naiintindihan mo pa ba ang bigat ng posisyon na hawak mo? Kapag spokesperson ka ng gobyerno, hindi ka ordinaryong commentator, hindi ka social media troll, hindi ka entertainment host na pwedeng gawing biro ang reaksyon ng ibang opisyal kapag may seryosong usapin sa Senado. Kung may hindi ka sinasang-ayunan sa naging kilos o pahayag ni Senator Pia Cayetano, sagutin mo sa facts, sagutin mo sa paliwanag, sagutin mo sa professionalism. Para ka namang hindi abogada, para kang hindi nakapasa sa bar exam. Di ba sa Philippine Bar Exam, ang professionalism ay malaking bahagi ng subject ng legal and judicial ethics? Bible nyo yan, Attorney Claire. Pangunahing sakop nito ang Code of Professional Responsibility and Accountability o yung tinatawag nating CPRA, kung saan ang mga abogado ay inuobliga na panatilihin ang dignidad at integridad ng propesyon. Di ba, kabilang sa mga pangunahing konsepto ng professionalism na tinatanong sa bar ay, first, civility and respect. Ang obligasyon na gumalang sa mga korte, kapwa abogado, at mga opisyal ng batas. Teka, mga kababayan, kasama pala yon yung gumalang ka sa kapwa abogado at opisyal ng batas. Si Senator Pia Cayetano, abogada ba? Abogada. Si Senator Pia Cayetano, ano ba siya? Alagad ba siya ng batas? Alagad siya ng batas. Legislative po siya tagagawa ng batas. Ano to naman si Auntie Claire? Abogada or ano? Alam ko na. Abogaga pala, mga kababayan. Ano ibig sabihin ng gaga? Ayon sa UP Dictionary yung Pilipino, punta tayo kagad doon, mga kababayan. Teka, sandali. Ayon sa UP Dictionaryong Pilipino, ano yon? Ito, mga kababayan, basahin nga natin ito. Ba't may ads? Ayon sa UP Dictionaryong Pilipino, ang salitang Hindi pala yan. Mali. Wait lang. Bakit yan? Ang salitang gaga or gago. Tingnan natin kung ano ito. Ayun. Ito. Dito, ayon sa Yuping Diksionaryong Pilipino, gaga, babaeng mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Tarantado, walang prinsipyo o pag-atubiling moral. Tanga, tao na kulang sa kakayahang humabol at magpasya. Yan, ulol daw baliw. Duwag, mahina ang loob. Putupot, burikat. Walang hiya, malibog. Yung gaga pala, mga kababayan, na hindi po yan mura. Ayon po sa Diksionaryong Pilipino, gaga, babaeng mahina ang ulo o walang talino. Sa tingin nyo, mga kababayan, sa Auntie Claire, nasaan ang kanyang katalinuhan yan? Ayon pala sa batas,
Sa Bible mismo nila, ng pagiging abogada, ganito yun. Integridad ng propesyon. Di ba, kabilang sa mga pangunahing konsepto ng professionalism na tinatanong sa bar ay, first, civility and respect. Ang obligasyon na gumalang sa mga korte, kapwa abogado. Eh ano, kapwa abogado mo, di ba abogada rin to? O abogada rin si Senator Pia. At mga opisyal ng batas. O, di ba opisyal ng batas si Senator Pia? Senador siya. Bawal ang paggamit ng offensive o bastos na mga salita. Oh. Auntie Claire, gaga ka ba o gago ka? Mapili ka lang. Yan. Ayan o. Mayroon pala kayong Bible niyan. So, ibig sabihin, dito nagbabasa ng Bible ng ano nila. Dapat ito madisbar eh. Palengkera to eh. Dapat ito sa palengke mga kababayan eh. Magaling ito makipagtawaran ng isda eh. Di ba mga kababayan? Oh, ganyan po ang inyong Auntie Claire kapalengkera. Ha? Ano ba talaga ang buod mga kababayan? Ano ba talaga ang isa pa sa mga buod ng lahat ng mga ito kung bakit nangyayari ito? Ito pala yung kasi mga kababayan. Panoorin nyo lang ito ha. May sisira ko sa inyo. Ito. Ganito na ba talaga? Every now and then kapag tingin natin may politika, palit kaagad tayo ng miyembro ng ang Senate President. So, Ngayon, magdadalawang linggo na, kung hindi ako nagkakamali, ang Senate President Alan Peter Cayetano. Pero until now, ay patuloy pa rin pong umuugong itong usap-usapan na magkakaroon ng mga panibagong pagpapalit ng liderato. Lalo na't may pahayag kamakailan itong si Senator Ping Lacson. Sabi niya, expect daw natin yung fireworks. Asahan po yung pagbabago, panibagong coup sa loob po ng Senado. Ano ho yung masasabi dito? Yun nga ho, nakakalungkot nga po, 2 linggo pa lamang yung liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pero tila baga, dito mo makikita na kung saan, politika din naman yung paraan kung paano yung pagpapalit. Pero wala na ba talagang pagkakataon para mabigyan man lang ng chance si SP Alan Cayetano upang mapatunayan ang kanyang liderato? Kasi kung titignan natin ano ba yung intention kung bakit gusto nila magpalit, at nakikita natin na ito ay napipinto base sa kung paano yung proseso o yung pagtingin doon sa darating na impeachment trial at yung flood control program. Yan lang naman yung dalawang bagay na nakikita natin bakit gustong-gusto nilang magpalit ng Senate leadership. Nakaka-importante din tignan natin is napakanipis nung paraan din kasi nung unang pagpapalit, 13-11. At lalo na ngayon, yung alam naman natin yung nangyari kay Senator Bato, nalagasan yung mayorya ng isang membro na kung saan 12-11. So talagang kung titignan natin, napakanipis niyan. Pero beyond the politics, ang tinitignan natin dito ay yung prudence man lang ng mga nasa minority members na kung saan ganito na ba talaga every now and then kapag tingin natin may politika, palit kaagad tayo ng miyembro ng ang Senate President. So yun yung mga nakikita ho natin na na sitwasyon dito po sa ating Senado ngayon. Opo, pero paano ito nakakaapekto itong papalit-palit ng leadership diyan sa loob ng Senado, Prof? Well, una ho sa lahat, malaki yung epekto nito sa pagkakataon na kung saan yung mga legislative work ho nila ay hindi na ho nila nagagampanan na maayos. Kasi tandaan ho natin, sa kada pagpapalit ho ng Senate President, nagbabago din ho yung mga committee chairs natin ho. So yung mga committee chairs, nakabase ho doon sa spoils system na kung saan siyempre bumoto ka, nandirito ka. Hindi na rin din ho nakikita ito sa pagkakataon na alam o marunong talaga yung Senate, yung senador doon sa committee na kanyang hinahawakan. So nagiging political accommodation siya. Ikalawa, pagpasok ng impeachment trial na yan, ilan na lang yung makikita nating legislative work na magagampanan nila dahil kakainin yung oras ng mga mambabatas patungkol dito na naman sa impeachment proceeding. So napaka gulo at hindi lang ho yan, yung perception ho ng international community na mayroon hong political instability in our country. Hindi na nga gumagana o may challenge na nga sa governance pagdating sa executive at
ito pa ngayon yung pagpapalit every now and then ng Senate leadership. Kung tutuusin mga kababayan, wala na naman pong problema na nagpalit na ngayon. Kasi nga ito yung kagustuhan ng taong bayan. Dahil nung panahon ni Kiko Soto tuloy. Itong si Soto ay wala pong ginawang trabaho ito pong mga senador. Una na nga po dito yung Blue Ribbon na importante sa panahon ngayon. Ito naman po talagang pinaka-importante. At hindi po itong impeachment mga kababayan. Kasi nga po nangyayari, kaya po masyado naghihimutok itong mga senador. Dalawa kasing bagay, yung impeachment at saka itong Blue Ribbon Committee. Dahil damay-damay po sila. Tandaan po natin si Tito Soto po. Nabanggit po yan na tumanggap ng mga malita ng mga Marines. Kaya talagang, alam nyo, sa nakikita ko ngayon mga kababayan, parang ano na sila all out na. Kumbaga, sa nakikita ko lang parang kasama na pamato. Tayo, di ba? Nagdaan tayo ng pagkabata. Naglaro-laro tayo dati ng text, ano ba yung Jolens, ano ba yung mga laro-laro ng araw? Na may pustahan na mga laruan lang din, di ba? Ang pinakaano ko lang kasi text, di ba? May pamato tayo. Yung pamato yung ibig sabihin yung ano natin. Halimbawa, pag ito yung lumabas, ito yung makita, panalo tayo, di ba? Ganon. So, mga kababayan, ang sinasabi po natin, sila ngayon, kasama na pamato. Pagka sinama mo na yung pamato mo, ibig sabihin, last mo na yun. Pag natalo ka doon, ubos na. Wala ka nang ipapampusta. Nagigits niyo po ang punto ko? Ganito na po ngayon ang sitwasyon nitong Marcos administration. Tingnan nyo ang Senado na dapat mayroon itong hiwalay. Mayroon itong independent, di ba? Independent institution ito sa bukod ito sa executive, pero tila baga ngayon nagiging protector. Well, hindi na ngayon. Dati nagiging protector itong dating pinamunuan ni Soto doon sa mga taong binabanggit sa flood corruption, flood control issue. Di ba mga kababayan? So ngayon, nung napunta na kay Soto, ay kay Cayetano, takot na sila ngayon, kaya all out war na sila. All out, kasama ng pamato, ilalaban na talaga nila ito ng sabayan. Kaya, tingnan nyo tingnan yung napaka-plastic nitong mga ito. Nung panahon pa ni SP Cayetano, SP Chis Escudero, may nabanggit ba, may narinig bang naghimutok ang mga pati si chairman Blue Ribbon Committee chairman that time, Marcolita? Naghimutok ba? Di ba? Hindi naman, di ba? Trinidor niyo nga sila noon Habang nagsasalita pa si Senator Marcolita, nagtatawanan na pala kayo doon. Hindi ko naman nakita, pero in-expect ko lang. Parang pinagtatawanan nyo na. Yan, pa-imbestigayan dyan, mga yan. Mamaya pagkatapos ng imbestigayan, pag-ano niya, magugulat yan. Di ba pwedeng ganun mga kababayan? Di ba isang malaking katraidoran yung ginawa ninyo? Kasi hawak nyo na pala yung bilang. Di ba? Di ba ginawa yung katawa-tawa noon ang Blue Ribbon noon? Pero kahit ganun pang ginawa ninyo, wala kayong narinig. Kay Senator Marcolita, kay Chis Escudero, wala. Kasi alam nila, naiintindihan nila, na ganun talaga dyan. Pagka nakuha mo ang 13, ikaw na ang susunod na pinuno dyan. Ngayon, nakuhanan lang kayo ng 13. It so happen na 11 lang pala kayo na tagapagtanggol nitong flood corruption. At 13 pala itong gustong lumaban dito. Tapos ngayon, papalabasin ninyo? Walang kwenta ang Senado? Ano kayo? Di magsorbe kayo, pumunta kayo sa kalsada, tanungin ninyo, kayo ba ang gustong ibalik ng taong bayan? O gusto ng taong bayan yung 13 ngayon para magtuloy na ang investigasyon sa flood control? O, sige nga mga kababayan, isorbe nga natin. O, ito, tingnan nyo ito pa isa sa mga dahilan nila. Binaso ng Marcos administration. Were you surprised, Congressman Erice, that 257 of your colleagues voted for the impeachment while there wasn't a change of heart or mind because there was a change
in the Senate presidency? Talagang brinaso ng Marcos administration. It's actually a design of the Marcos administration. This impeachment process is a design of the Marcos administration. Marami, sa pagkakalam ko, maraming tinakot, maraming na... At Hindi ka natakot? Hindi ako natakot. Sanay na ako. I've been fighting dynasties and a lot of issues for the last 50 years. So, why did you decide, Kong, to abstain? Why not just say no? There are three this reasons. impeachment trial? There are three reasons. Why? One, I was not allowed to ask questions. And this is the first time in my 5 terms in Congress na yung isang congressman hindi pinayagan magtanong, mag-interrogate sa mga witnesses and resource persons. Paano naman kasi papayagan kayo kung dahil pag pinayagan kayo, mabubuking na napakahina po ng argumento nila at yung mga bintang-bintang nila kay BP Sara ay gawa-gawa lang. Kaya pag pinayagan kayo kung baka hindi na makarating ito sa Senado kung. 'Di ba? Mapapahiya sila kung matagal na biruin mo ba, dinig-dinig lumakad na si Charis Magkano pinangako? 20 million sa bawat pipirma Mabuti na lang kung hindi ka pumirma. Okay na rin. Ako sa totoo lang, yung isa, yung Eli San Fernando, akala mo kung sinong nagmamagaling. Alam nyo mga kaubayan, yung mga nagmamagaling lalo mga bata pa, katulad yan si Eli San Fernando na yan, naggagaling-galingan yan. Oo, naggagaling-galingan yan noon. Pero alam nyo, nakikita ko talaga, titirik din ito, lalamunin ito ng sistema. O yan nga. Nilamon ng sistema. Alam nyo ba ano ibig sabihin ng pag nilamon ka ng sistema ng politiko? Matatangay ka sa daloy at ang daloy nito ng korupsyon ay sobrang napakalakas. Pag hindi ka malakas magaling lumangoy, pasalungat sa daloy ng korupsyon, tatangayin ka nito. Ganyan yung mga nangyayari sa mga pumirma. Pa isa, si Guma, di ba bilib na bilib din yan sa war on drugs sa Tatay Digong? Ano nangyari? Anong nangyari? Alam niyo si Guma mga kababayan, nung nagtatrabaho po ako sa isang malaking restaurant, lagi yung kumakain, ang babait po niyan. Hindi, personally sa aking pagkakano, nag-waiter po kasi ako. Yung mag-asawa na yan, Lucy Torres, pati magulang ni Lucy Torres, ang bait. Bisaya, pero ang tangos ng ilong. Pati tatay niya, grabe. Mga Espanyolada yung dating. Pero ang babait. Mababait po yan mga kababayan, sa totoo lang, mababait po yan, pati si Richard Gomez, nung nakikita namin noon, napakagagalang nila sa aming mga waiter. Bait yan. Pero dito, pagdating dito, wala talaga. Pagka hindi ka marunong lumangoy, pasalungat sa daloy ng korupsyon, matatangay ka nito. Sorry doon sa mga katulad ni Eli San Fernando na naggaling-galingan, maagang nabulok. Mabuti-buti si Tolpo kahit papaano nakaano pa nakagain pa siya ng tagumpay. Hanggang ngayon nagtatagumpay pa siya kasi marami pong mga marites na mga mag-asawa ngayon Mga security guard, mga katulong. Sorry pero yun lang talagang kaya ni Tolpo aksyonan Yung mga katulong, mga security guard, mga construction, ano pa ba, yung mga mag-asawang marites, yung mga mag-asawang naghihiwalay, yung mag-jowa na nagbubugbugan, naghihiwalay, nagbabawian ng pera, yung mga asawa ng mga apam, di ba? Nagbabawian ng perang binigay. Di ba mga kababayan? Yun yung kaya ni Tolpo. Pero pagdating dito sa korupsyon, anong tahimik yan? Hindi nga natin narinig, di ba? Kahit kailan nagsalita ba yan tungkol sa Blue Ribbon, tungkol dito sa korupsyon? Wala. So, mayroon ako mga questions na gusto kong malaman na. Mabuti na lang ito mga kababayan, si Iris kahit pa paano, nag-abstain. Kasi hindi niya natanggap siguro. Bagamat ito madikit ito kay De Lima. Naniniwala nga siya na si De Lima walang kasalanan Di ba? Kasi talagang dilawan ito Bagamat magkasama siya, hindi siya napapirma dyan. Sagot na hindi naman naitanong. So, sabi ko, hindi ako pwedeng makaboto. Hindi naman ako Duterte, hindi naman ako Marcos. I just want to be fair. So, yun ang unang reason. Pangalawa,
alam ko na this is a continuation of the 19th Congress. At yung pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan, yung the greatest heist in the national budget in infrastructure, nangyari yan primarily because a lot of representatives were incentivized to vote for the impeachment of BP Sara. And third, the government weaponized supposed to be neutral agencies like the NBI, the AMLAC, and the COA to persecute BP Sara. Oh, yung mga pumirmang mga congressman, di nyo ba ito nakita na sinasabi ng kapwa yung congressman na si Igay Erese? Oh. Ay, kayo na ang umano, hindi nyo ba ito nakita? Hindi ko sinasabi na walang pagkukulang si BP Sara. Dahil nga hindi ko natanong yung COA, hindi ko natanong yung AMLAC, hindi ko natanong si Madriaga na very incredible. Fantastic yung mga kanyang mga testimony. So sabi ko, I won't participate in this stage impeachment But process. were you surprised, Congressman Erice, that Yan mga kababayan. Yan po ang nangyari. Mismong si Congressman Erese ang hindi po naniniwala dito sa ginawa nila kay BP Sara na talagang may matinding basihan kasi hindi nga siya nakapagtanong doon sa witness. At bukod doon sa hindi siya nakapagtanong, ano pa siya, yung tawag nun mga kababayan, ang tawag doon yung hindi siya nakapagtanong, very fantastic daw itong mga pinagsasabi ni itong si pangalan nito, si Madriaga. Fantastic. Ano ba itong video greetings ni BBM sa palarong pambansa. Agusan del Sur receive boss from both athletes and spectators. Bagong Pilipinas, makapal ang mukha. Hala mga kababayan. Hala ka BBM. Ito palang nangyari. Just in, video greetings ni BBM sa palarong pambansa Agusan del Sur receive boss. Bino mga kababayan, ang dami nagsigawan. Ang dami nagsigawan. Mirisi. Sabi naman itong boyet, panood nga The Serve. Can I say it? Sabi naman ito. Link please. Walang media coverage. Paano magkakaroon ng media coverage? Di ba ganyan ang nangyayari mga kababayan? Ay, Agusan yan lugar yan na Mindanao Alam naman po natin kung gaano po kalakas ang mga Duterte sa Mindanao, Visayas, Mindanao, di ba? So hindi po yan imposible. Malamang nga mga kababayan, nakatanggap na matinding bow. Doon nga sa Negros, di ba? Matay mingaw man! Usab-usab! BBM! BBM! What yung tao nag-BBM? Pero nang tinakot na sila, pag hindi ka nag-BBM, walang ayuda. BBM. BBM. Sige. Pwede na yan? Naalala nyo yan sa Dumaguete, si Calvo, mga kababayan? Yung kung saan doon inapis si Tatay Digong. Diba? Pinatayan ng ilaw. Ang mga traktura binilandra sa plaza. Kawawa si Tatay Digong doon mga kababayan. Talagang inalalayan namin papuntang akyat ng truck para lang makapagsalita doon. Tapos pinatay pa yung ilaw. Nung lumipat kami doon sa kabilang binyo, pinatunog naman yung busina ng bumbero. Lakas-lakas. Binastos talaga si Tatay Digong dyan sa Dumaguete nung araw mga kababayan. Kaya yung mga DDS dyan talagang malakas ang pera mga kababayan. Ganun talaga, makapangyari ng pera minsan Kaya nanatili pa rin yung mga yun. Bukod sa malakas ang pera nila, kakampi nila yung magic, smart magic, pumilik. So, yan mga kababayan, ang ating nagawang reaction video. Samantala, nagparamdam si Senator Bato, mga kababayan, nagparamdam. Nagparamdam si Senator Bato Ito yung kanyang paramdam Ang kanyang asawa mismo, nagpost ayan ng mga kababayan
Asawa na Senator Bato de la Rosa na nawagan huwag isuko si Bato sa ICC. Ngayon lang po ito mga kababayan. No? Ang asawa po ni Senator Bato na nawagan na huwag daw isuko si Senator Bato mga kababayan sa ICC. Dapat lang din naman kasi nga yung ICC wala naman pong pakialam sa ating bansa. Pro-addict po yan. Tayo po, anti-addict po tayo. Kung pro-addict ka, yun, ICC ka. Pero kung anti-addict ka, Pilipino ka. Diba? Ganun lang kasimple. Okay. So ito mga kababayan, magbabasa na muna tayo ng mga comment ninyo. Kasi baka mamaya may magtampo. Pinangangako ko sa inyo, mahaba na pala tayo. Ito. Hello Sir Bimar, good morning. Sabi ni Maalos di ba AI yan sir? Yung kay tungkol kay Marvic Leonin? Hindi naman. Hilda Marcos. Shoutout po sa inyo. Ako tinatapos ko video mo. Miss Continuous. Thank you mama, Miss Continuous. Thank you sa pagpapatapos. Lahat po sana kayo ng mga nanonood, patapusin nyo po at malay nyo, kayo na ang nandito ngayon na nagko-comment to. Random lang po ito tingnan nyo, 17 hours, ito naman 41 minutes, 5 hours, 17 hours. Yan, Lourdes Espahas. Ito po Ate Lourdes, hello brother, thumbs up dan. Thank you Ate Lourdes Ayan pa, ito si Awino sa Japan. Bitin na idol Bimar kanina ka pa dyan, shout out po watching from Toyama, Japan. Sabi niya nabibitin pa siya Yan, ito naman 17 hours. Lolita Berberabi watching from Indiana, USA. Wow, thank you po sa inyo mama sa Indiana, USA. Good job sir sa iyong good news. Sabi ni Rogelio Rihinis. Thank you rin po sir Rogelio. Ibalita mo na, huwag nang patagalin sir, sabi ni Zalika Bakal. Salamat nagmamadali si ma'am. Ito 27 minutes For sure, malaya na si Senator Bato, sabi ni Julita Gumanet. Ako po, nakikita ko ngayon mga kababayan sa napanood natin ngayon, malamang mamaya-maya konti maglalabas na ng decision ng Supreme Court. I hope Tatay Digong is still in good health when they will rescue them. Thank you Lord for the 13 senators. Rosa Milan, mabuhay ka idol, patuloy sa laban sa bansang Pilipinas sa mga Pilipino, sabi ni Terso Pizania. Yes, kasi may kinikilingan yan. Kasi sige, gusto mong mag-resign, go ahead, sabi ni Clarita Lacson. Sandali, kamag-anak ni Lacson, gusto mag-resign si Lacson. Grabe na talaga dyan sa Pinas. Pero ako po ay Katoliko, pero alam ko po na mas maraming hudas at mga kurakot na nagsisilbi sa simbahan. Teofila Marinas. Kita nyo? Katoliko po si Ma'am Teofila. Alam niya po na maraming hudas sa simbahan. Sorry po mga Katoliko Kayo po mismo ang nakakita dyan sa pare na yon. Bahala na kayo dyan. Kayo na ang magsentensya dyan kay hudas na pare. Adik pa. Dapat pababain na ang pari na yan. Marami pa ang mahahawa sa kanya, sabi ni Rufino Tan. Kita nyo? Dapat isumbong ito sa Vatican o isumbong ito sa CBCP. Kaya ang problema, pati yata CBCP, kinukonsente lang yata ang adik na pari, mga kababayan ng CBCP. Comment nyo nga mga kababayan kung ang CBCP ba hindi konsentidor sa paring adik. Paki-comment nga. CBCP, konsentidor ba kayo sa paring adik? Masaya tayo lahat pag makuha ang pinakaulo sa yawa sa Pinas bago ang mga galamay, sabi ni Evelyn Cubero. Bye, ingat po, sabi ni Julita Gumanit. BMR, magandang hapon po, sabi ni Timoteo Tomis. Grabe po, parang di pare kita nyo? Kaya nga parang hindi nga pare magsalita Adik po kasi. Hindi po matino magsasalita ang tao kahit hindi ka pare, pagka nag-addict ka, hindi ka talaga matino magsalita. Yes sir, dito sa Baguio, maraming bato living stone dyan sa Irisan, sabi ni Hilda Marcos. Sana matatag at hindi magpapadaig sa pressure mula sa Malacanang ang the brave 13 senator. Sana nga, sana, kaya nga ipagpanalangin nyo po. Gusto mag-extend ni BBM para masaid ang pera ng bayan. Kita nyo? Yung pala ang purpose ni BBM, para saidin ang pera ng bayan, mga kababayan. Tulad ng kanyang ginawa ng kanyang ama, Sinungaling na ngayon si Pink Lacson, parang nawala na, sabi ni Florentino Salvoro. Gustong gusto ko ang video na ito, sabi ni Jerry. Thank you sir Jerry. Magiging mute in academic na po
may TRO pa, temporary lang bukas kung ilalabas ng ICC ang final and right decision. Rebecca Cade. Yan. Tama po kayo, ma'am. Darating po yan siguro bukas. Sige po, maraming salamat na muli sa walang sawang pagsubaybay, paglalag at pag-share sa aking video. Hanggang sa muli, Pilipinas as always. Bye-bye!